So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another content, and for today's video, ayan, pag-usapan ulit natin ng Tecno Camon 50 Ultra 5G. So pros and cons niya, ano ba ang magandang i-consider natin na mga pros and cons dito sa smartphone na to? Tara, pag-usapan natin. Mga idol, ayan. So, for today's video is pag-uusapan ulit natin ang Tecno Camon 50 Ultra 5G. And for video, ang ifo-focus natin is yung mga pros and cons itong smartphone na to. So, ano ba yung mga advantages niya? Ano ba yung mga disadvantages niya? Para sa mga consumers natin na interested bumili na itong smartphone na to. Pero, ang tanong, magkano nga muna ba itong si Tecno Camon 50 Ultra 5G? Ang SRP po nito mga idol is around 20,000 pesos for the 8GB 256, 22,000 pesos for the 12GB 256, and 26,000 pesos for the 12GB 512. Pero ang magandang balita mga idol dito sa ating video, so tap mo yung video dito, may shopping button dito sa gilid na ating video. Mura at bagsak presyo nyo lang makukuha ang Tecno Camon 50 Ultra 5G. Usually pwede nyo ito makuha at around yung kanyang 8GB 256, 16 to 17,000 pesos. So ganun po kababa ang pwede nyo makuha discount. At ang maganda pa doon, meron pa po kayong additional discount voucher na makukuha. Up to 1 to 2,000 pesos of additional discount voucher po yan. So hanggang meron pang sale, kunin nyo na yung chance na makuha to ng below SRP. Kasi syempre, sa mall, as you can see, napakalayo ng price niya. First mga idol, yung link natin dito is official stores po yan ni Tecno or official stores ng mga third-party shops na pwede nyo rin makita yan sa SM or sa mga malls, okay? So again, mga legit links yan, kaya huwag kayo mag-alala kasi syempre, nagpo-provide tayo ng mga legit na links para sa mga consumers natin na naghahanap na magandang deal kumbaga sa isang smartphone. Kasi real talk, lahat po ng smartphones ngayon ay nagsitaasan po ang presyo. Kaya ito, to the rescue ang ating video para makuha nyo sila ng mas mababa. Sabi ko sa mga ibang video ko, wala pong perfect na smartphone. Lahat po ng smartphones ay may mga cons yan and may mga pros. So dito sa ating video, tatalakayin natin kung mas marami bang pros ang Tecno Camon 50 Ultra 5G or mas marami ba siyang cons compare sa kanyang pros. So syempre, mga consumers natin, kumbaga magiging malaking tulong sa kanila to dahil kumbaga when it comes sa overall specifications, tatalakayin natin yan dito sa ating video. So, una natin mga idol pag-usapan yung con netong smartphone na to. And I think for me, based on my observation lang naman, is para sa akin lang naman itong nakita kong con niya at yan yung kanyang presyo. Kumbaga, real talk when it comes sa kanyang presyo, medyo hindi ganun kaaya-aya when it comes sa SRP. I think for a Tecno smartphone like this one, dapat mga usually around below 20,000 pesos siya. Medyo ang taas na talaga ng presyo niya for the 12GB 512 around 26,000 pesos. So parang ano na siya, palapit na palapit for a flagship device. Pero yun, again, for its SRP lang naman yan na napansin kong konya. Kaya nandito po yung ating link to the rescue para sa inyo para makuha nyo ng napagandang deal lang itong Tecno Camon 50 Ultra 5G. And guess what mga idol, yun lang yung napansin ko so far na disadvantage nitong smartphone na to. Next, dito naman tayo sa mga advantages na napakadaming advantages na itong smartphone na to. Unang-una sa display. When it comes sa display nito, napaka-solid, very premium. Biruin mo 6.78 inches, 1.5K AMOLED display pa to mga idol. So, ibig sabihin yan, yung kanyang display quality is pang flagship level na beyond 1080p resolution at meron pa tong 144Hz refresh rate. So for smoother animation or for smoother navigating kumbaga, and napakalaking tulong niyang 144Hz refresh rate niyan for gaming. And syempre, si Tecno Camon 50 Ultra 5G pa-curve siya. Ang napansin ko dito, medyo slight lang yung pagka-curve niya. Hindi naman siya super duper curve. And doon sa non-ultra, it's flat display. Iba, kasi kahit doon sa predecessor niya, the Tecno Camon 40 4G, ano yan, curve display. So dito, binigyan nila ng pagkakaiba doon sa non-ultra. At again, yung lumabas ngayon na Tecno, dalawang version lang. Compare dati, I think, 4 ata. Ngayon, dalawa lang na para hindi naman siya, alam mo yun, hindi maguluhan yung mga consumers natin na mamili pa
kung ano bang pipiliin nila. Doon na lang ba kayo sa 4G or sa 5G. So dito naman sa Ultra, ayun nga, curved display siya na iba panigurado ma-enjoy din naman yung viewing experience sa smartphone na to, especially pag nanood kayo dahil ang ganda po ng overall display quality niya. Yan yung isa magiging advantage nitong smartphone na to. Second, yung operating system. In fairness for the operating system, mas cleaner yung iOS ngayon. Kaya kung naghanap kayo ng isang smartphone din na mukhang iOS ang sabihin na natin yung interface or look alike, ito na rin ang magandang isuggest sa yung operating system ng isang Android which is iOS. Yun. Even the control center, even the lock screen, parang nagmimimic din sa iOS ng iPhone. And quick reminder lang, when buying the smartphone, may mga bloatwares pa rin tayo nakikita. Yun lang talaga isang nakakalungkot din dito sa smartphone na to. May mga bloatwares pa rin. Na which is, for me, is typical na disadvantage din naman siya. Yung processor niya, the processor, it can do the job din naman pag naghanap kayo ng isang smartphone na makakapaglaro rin kayo. Hindi po mabagal ang processor niya. It can do a lot of things, basic tasks, gaming, camera performance, lahat po ay kayang-kaya ng processor niya. Image processing mabilis dahil sa kanyang faster processor din of course. So the MediaTek Dimensity 7400 is a good processor, especially pag nakuha niyo siya ng tamang presyo. Dito naman sa Tecno Camon 50 Ultra 5G, medyo again real talk, hindi ganon kaaya-aya ang kanya SRP for its processor. Kaya nga, pag nakuha nyo siya ng 16,000, 17,000, yung MediaTek Dimensity 7400, medyo okay na. So, again, yung base variant niya, perfect for the Dimensity 7400. And I think for the second variant, usually pwede na siya makuha rin ng 18,000 or 20,000 pesos. Pwede rin naman din ang Dimensity 7400. Again, that processor is not slow. It can do yung mga typical na ginagawa rin ng isang consumer. Laro naman kayo multitask na hindi siya mabagal. Yun ang isang importante dito sa smartphone na to. At syempre, ang pinaka-favorite ko rin na feature ng Tecno Camon 50 Ultra, nasa pangalan niya na Camon. So, camera performance. Etong smartphone na to, napakalupit ng camera performance. Ang daming 50 megapixel ako narinig. 50 megapixel main, 50 megapixel telephoto, 8 megapixel ultra-wide camera. So, it has a triple rear camera system. And for the main camera, 50 megapixel Sony Litia 700C sensor po ang nakalagay dito. Pag narinig nyo ng Sony sensor ang isang mobile phone, asahan nyo na makakapag-provide to ng outstanding photo quality sa isang mobile device. And sa ating full review, magpapakita rin ako ng photo samples din itong si Tecno Camon 50 Ultra 5G. Napaganda ng camera performance din na mo-offer nitong smartphone na to. And guess what? For the telephoto lens, it has a 3 times optical zoom. Lods, ano ba meaning ng optical zoom? So, yung optical zoom, pag nag-zoom kayo, sinabi dito 3 times, mismong lente pag ginagamit nyo. So, di ba pag nagdi-digital zoom kayo, nagkakos siya ng parang mga pixelated siya. Pag 10 times digital zoom, 30 times digital zoom, so, nagiging pixelated siya. Pag yung optical mismong lente pa siya, hindi pa siya magre-result ng pixelation. Okay, so yun yung kinaganda pag meron kayong telephoto lens. For the resolution, 4K main and 4K front-facing camera. Ang daming N kasi syempre yung pati camera, yung front-facing camera nito, napakataas sa megapixel. 50 megapixel front-facing camera. So, kung naghanap kayo ng isang smartphone na perfect for mobile photography, ito na rin na magandang isuggest sa inyo dahil even the camera software niya, ang dami nyo pong magagawa sa camera app nitong smartphone na to. Siyempre, battery rin, napakalaki. For a mid-range device, I think that is the best minimum. 6,500 mAh battery capacity. And ayun ang malupit doon. Ang laki ng battery capacity niya pero na-maintain niya yung slimness and yung pagiging lightweight nitong device na to. At mabilis pa siya mag-charge. 45 watt, fast charging pa siya mga idol. Biruin mo yan ha. So, matagal na nga siya malobat ka man, i-charge nyo lang siya, napakabilis lang po siya full charge. For example, ayan, salpak nyo, maligo kayo, kumain kayo, after nyan, full charge na agad kayo dito sa smartphone na to. Ito pa ang magandang feature ng Tecno Camon 50 Ultra 5G. Meron po itong protection na IP69, water and dust resistant. Yung protection niya mga idol, mas mataas pa sa iPhone 17 Pro Max
and Samsung Galaxy S26 Ultra. So ito yung mga smartphone na pwede nating masubmerge sa water, literal na pwede masubmerge sa water within 30 minutes. And yun nga, yung camera app nito meron tinatawag na aqua mode na kung saan di-disable niya yung touchscreen feature ng smartphone para for iwas sa accidental touch, di ba? Napakaganda. And pag nag-exit kayo sa aqua mode, tatanggalin niya yung tubig doon sa speaker niyo. So, napakagandang feature yun yan ng Tecno Camon 50 Ultra 5G. At ito pa, ang pinakalas na gusto ko rin dito smartphone na to, meron po tong eSIM support. Yan ang nalalak sa mga smartphones today for a mid-range device na typical na ganito ang presyo, eSIM capability. So, since dito sa Pinas, umuuso ng eSIM, magandang isang feature yan ng isang smartphone sa mid-range na nakikita na natin ngayon. Diyan ang Tecno Camon 50 Ultra 5G. So kung naghanap kayo ng isang smartphone na may eSIM, ito na maganda rin i-recommend para sa inyo. So yun mga ka-J-Vlog ang ating pros and cons dito sa smartphone na to. So as you can see, ang dami natin nakitang pros, napakakunti lang ng cons niya. So meaning in short, sulit na sulit din itong Tecno Camon 50 Ultra 5G. Mas pinasulit pa dito sa ating video. Ito na kayo bumili sa ating link dahil mura at bagsak presyo lang siya. At again, meron pa kayo makukuha additional discount voucher upon checkout. Sana nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili nitong Tecno Camon 50 Ultra 5G.